Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Yun nga, minsan hindi natin Cheers pare. nasusuri kung yung tinuturo natin talaga consistent sa sinasabi ng scripture. Parang nire-repeat lang natin yung mga dati na natin natin. Parang wala nang bago. Parang yan, lagi na. Bless the pastor. Do not touch God's anointed. Hindi ko dapat pinapansin. Kinikriticize yung pastor. Kaya, sa akin lang sir pagka pagka may mga ganung turo na parang decades na yung ganung turo niya, tapos pagka may simalungan ka, parang mapapasama ka pa. Diba? Parang tinatry mo lang mag-suggest ko, magbigay ng input na parang ito po at ganyan. Tapos hindi, mapapasama ka pa. Parang ang tingin ko doon is, hindi to pastor, parang business to. Ito siya. Business to, hindi to ano. Kasi, nagmamanipulate siya, tapos yung turo niya, laging ganun ng ganun. So, hindi, para masaktan, parang wala na tong halang eh. Parang ano eh. Mayroon siyang simbahan kasi ito yung business niya. Parang ganun. Hindi na sa akin, sir. Pwedeng hindi ka manilalahan. Oo. May ibang ganun talaga. Ang dami ko napuntahan ng mga lugar na talaga. Minsan pagkatapos ng yung ibang ilang beses magpaano ng offering. Dami. Kasi merong, lalo pag malapit na birthday ni Pastor, alam akong simbahan talaga. May pangalawa, pangatlong ikot ng offering para sa stock niya, para doon sa birthday. Tapos, minsan yung ibang pastor talaga ang tapang. Humingi pa, no? Lapit na po ang birthday ko. Kapaman lang tayong ano dyan. Mga gano'n. Sabi ko, sana all. Hindi matapang eh. Bill out na boss. Experience yun. Tapang yun kasi. No, marinig ko lang yun, parang ikas na agad yun. Oo, di ba? Minsan may mga gano'n talaga na tapos yun ba talagang ginagamit din yung mga miyembro. Meron akong mga nadaanan ng mga iba-ibang lugar sa probinsya. Pagkatapos na nakikita ng magsalita o lecture, tapos nagsusulat sila ng mga cellphone numbers nila. Saan po yan? I-shop mo. And then, babayaran daw sila, babayad sila ng 20 pesos. So, minsan, nakakakolekto sila ng ilang pages ng yellow pad ng mga cellphone number ng mga tao. So, para saan po yan? Sabi nila, ay may dadating daw kong blessing. May dumating na ho ba? Ay, naginintay ho namin. Ngayon, pinapalo ko, wala naman. Ang teorya ko doon, Hindi pa ako lasing. yung mga bumibili ng cellphone number, di ba? Ngayon, yung mga telemarketers. Yun eh, yung mga nabibenta at ano. At nagagamit pa yung mga miyembro. Kaya marami. Alam naman natin yung ibang pastor, di ba, na sumikat nga. Sumikat nga yung ibang pastor kasi nagkaroon sila ng yung pyramid. Mga loan, di ba? Mga pastor. Di ba? Hindi ko na babanggitin, di ba? Yung isa kasi Agila yun. Ay, di ba? Di ba? Yung mga ganun, pastor yun. Di ba? Yung gano'n, gumawa sila ng pyramid para di ba? Mag-maintain ng mga business. Hindi alam mo yun, 2017, 16. Yung, ano yung kapas yun? Ito! Ay, diba? Si Apollinario, yun. Pakukubrahin ka sa una eh. Yan. Ihuhuk ka talaga eh. Tapos, yung nakubra mo, i-invest mo ulit. Diba? Kasi hype ko eh. Wow. Ang dami ko nadaan niya, probinsya. Mindanao, kaya Ang dami. pumutok. Yan, isa yun, yung Kapa, si Apolinario. Tapos isa, si Aguila. Ganun. Mga, ano yan, sa, dami. Kahit sa Mindoro, daan yung mga nagbebenta nga ng mga cellphone number. Hindi, tinatanong ko. Sabi, yung, iaaminin ka. Tapos,
Kasi kayo dahil bebenta yun eh, telemarketers. Bebenta yung cellphone namin yun. Kaya minsan magkataka kayo, ba't kayo nakatanggap ng dahil yun doon. Ano pa? Sir. Sige. Ano yung nakikita nyong yung movement ng community ngayon na meron ka, sir? Ano yung nakikita nyo parang may need to improve pagdating sa Bible or sa simbahan? Tuloy-tuloy yung challenge na patuloy na unawain yung scripture. Tuloy-tuloy yun. At dapat lifelong aspiration natin din yan. Hindi ibig sabihin, nung nakapag-aral ka, naintindihan mo na. Tuloy-tuloy yun. Kaya dapat, nandun talaga yung patuloy na pagkauhaw na unawain yung scripture. At sa pag-unawa, yung challenge na isabuhay. At yung community ay maging embodiment ng scripture na may sinasabi na ibang ano na lahat yung hermeneutics of social embodiment. So dapat yung community mismo ay maging embodiment ng gospel. Paano maunawaan ng iba na hindi believers yung gospel? Pag tinignan tayo, paano natin maunawaan yung hindi natin naman binabasa? Diba? At kahit binasa natin, naunawaan ba natin? Diba? Ganun yung nangyari na. Naunawaan mo ba kung anong binabasa? Ano sabi ni naunawaan ko ba kung walang magpapaliwanag? Kaya naandun talaga yung challenge na patuloy nating unawain. Patuloy. Ang kagandahan sa scripture, hindi nagwawakas yung journey ng pag-unawa. Parang mas ma-appreciate mo siya habang tumatagal. Yung dimension ng talata, yung dimension ng kwento, yung dimension ng tula kung poetry man, yung dimension ng sinabi ng mga prophets, yung dimension ng epistles, yung dimension, iba-ibang uri ng talata. So habang tinutuklas mo siya, mas nakikita mo yung yaman ng text. Ano nga dyan, parang tumutuklas nung mga kayamanan talaga. Habang inaalam mo, mas nakita mo, nakita mo na yung treasure, maliit na bahagi lang pala. Kundi mas malawak ang makikita. Kaya nando siguro yung challenge na patuloy na unawain, patuloy na basahin, unawain sa buhay. Lifelong yan, lifelong. Ang inaala ko nga kahit sinasabi sa mga estudyante, ma-develop yung scholarship of the head, skills of the hand, and spirituality of the heart. Parang yun. Wala siguro magawa ka sa Ito ang explain natin ko. Oo! Scholarship of the head, skills of the hand, spirituality of the heart. Yes. Okay? Mag-pray na tayo, tapos maghumingi na tayo ng offering. I love you pare, I love Naging you. Bible study ako. Hingi na tayo ng offering. Sandaan yung 100, di nakalista yun. Yung mga Gcash. Ganun po namin yung Gcash namin yan. Kung gusto nyo pagpalain, di ba? Eh, pagpalain nyo rin kami. Amen. Lalo pa kayong pagpapalain, pinagpala nyo kami. Wala kayong ano nga pala. Mas malaki yung ibibigay niya, mas malaki yung babalik. Yun.